Hello everyone! So, gagawin po natin ngayon ay mag-configure tayo ng wireless router at wireless access point. So, pagkatapos natin gawin ang ating network rack, connected na yung computer, connected na ang ating server, connected na ang ating client, connected na ang router, connected na ang access point. Po. So, ang next step na natin is to configure the wireless router and wireless access point. So, bago tayo mag-configure ng wireless router natin at wireless access point, siguraduhin muna natin na meron na tayong mga nakaplanong IP address na gagamitin. So, kukumpletuhan muna natin yung mga IP address na gagamitin natin. So, halimbawa, wireless IP address. So, ano yung gagamitin nating IP address para sa router. So, pag sinabihan tayong class A ang gagamitin natin, so maglalagay tayo ng class A IP address. Kukumpletuhin muna natin ito para planado na yung pag-set up natin ng wireless router at wireless access point. So, halimbawa, wireless router. So, class A ang gagamitin natin. Class A. So, lagyan natin ng maglalagay tayo ng class A IP address. So, halimbawa natin is 12.0.0.1. So, mag-start tayo ng 0.1. So, yung router natin 1. So, ang wireless access point naman natin ay magiging 12.0.0.2 kasi pangalawa na siya. So, dapat po ang paglalagay natin sa plano natin, dapat po is sunod ang ating mga IP address para hindi tayo malilito. So, sa server natin, gagawin natin 12.0.0.3 para nga sunod-sunod na siya. And then, sa client IP address natin, gagawin natin siyang 12.0.0.4. So, ito naman, itong scope, saan natin gagamitin itong scope? So, kapag nag-configure na tayo ng server manager natin, gagamitin natin ang scope. And then, at the same time, doon sa router natin, papalitan din natin yung DHCP release niya. Yung DHCP, papalitan natin ng IP address. Kasi, yung sa router is naka-default yung nire-release niyang IP address. So, tayo papalitan natin. So, saan tayo magsa-start? So, ang start ng IP address natin is 12.0.0.4 na. Kasi ang server natin is naka-static. Ang client natin is naka-obtain. Pag ibig sabihin na naka-obtain, so, hindi po naka-static or wala tayong isi-set up na IP address. Kaya tayo ay magsa-start ng IP address na 12.0.4. So, sa end naman natin. So, halimbawa, ang end natin is 10. So, magiging siyang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, magiging siyang 13. So, 12.0.0. 0.9 13. Kasi nga magsa-start tayo ng bilang is from 4 kasi 4 consider na siya as 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So eto na yung mga IP address natin na plano natin na ilalagay sa ating mga devices. So tandaan na dapat ang IP address natin, nagsa-start tayo sa 1. Wireless WAP IP address or access point IP address natin is magiging 2. Server IP address natin is 3. Ito naman client natin is obtain lang siya, pero expect na natin dapat ang gamitin or i-release ng server natin is 4. And then, ang start ng IP address natin is sa 4, mag-e-end tayo ng 13. So, okay na. Tapos na tayo sa pag-setup ng pagplano ng ating mga IP address. So, now, let us continue sa configuration ng ating wireless router. So, bago mo i-configure ang wireless router nyo, so siguraduhin muna na naka-reset ito. Iba yung restart, iba din yung reset. Pag sinabi natin restart, i-off mo lang yan, and then i-open to start na. Pero pag reset, all the settings po na nilagay natin previously, na nilagay natin sa router natin is mai-erase. Magbabalik siya sa default setup na tinatawag. Halimbawa, ang router natin is TP-Link. Check natin yung sa likod niya kung ano ang default
username at default password na nakalagay sa router. Ano po? Kasi may mga default username po yan. Ano? Hindi po yan basta-basta siyambangan natin. Ano po? Nasa likod lang yan ng IP address. Ano po? So sa akin, connect ko na yung router. So may lalabas na ganito. Ibig sabihin, connected na sa network yung router ko. So ang next na natin is titingnan natin kung ano na yung IP address na binigay ng router. Ano po? So pupunta tayo ng CMD and then tatype tayo ng IP config po para makita natin yung IP address. So eto na po. So yung Ethernet adapter natin, so ang IP address na binigay is 192.168.0.116. So yung subnet mask niya is 255. So ang 192 is belong to class C. So ang subnet bus niya is magiging 3255. So 255.255.255.0. So ang default gateway niya is 192.168.0.1. Ano po? So yan yung magiging default IP default gateway niya. Ano po? So ito yung default gateway, ito na yung IP address ng router. So yan po yung una nating papalitan. Ano po? So since na connected na, kakopy natin ito. So pwede natin itong i-copy. Highlight nyo lang and then Control C. Highlight. Ayaw pang ma-copy. Or i-type na lang natin. Then open tayo ng browser para ma-open ang IP address. Ano po? Mag-open tayo ng browser. And then diyan na natin yung ilalagay. So 192.168.0.1 and then press natin ang enter. Ayan. So eto na po yung portal ng router natin. So once na inailag-in na natin yung default gateway niya sa browser, kasi kailangan po natin talagang ilagay yon yung default gateway niya sa browser para ma-configure natin ang router. Ano po? So may lumabas na yan, create an administrator password. Ano po? Kasi iba-iba po yung mga lumalabas diyan. Halimbawa, ibang model, ibang brand. So iba yung lalabas na portal. Ano po? Nalalabas yan. First time mong i-open. So dito sa akin, ang lumabas is create password. Ano po? So ibig sabihin, ako na yung gagawa ng password. So lalagyan ko lang siya ng MAC at 12345. Check natin. Okay, MAC at 12345. MAC at 12345. Check natin kung parehas. So bali po doon sa ibang router naman, ang nagpa-pop up dyan is username and then password. So saan tayo kukuha ng username and password? So nasa likod po yan ng mga router natin. Ano po? So titingnan natin kung ano yung account na username at password. Ano po? And then dyan po natin yan ilalagay. Pero dito sa case natin, i-create tayo ng bagong password. So let's get started na. After na makakreate na tayo ng password. And then never muna natin. So yan. So first time mong i-open or ni-reset natin kasi. So yan po ang lalabas. Ano po? So hanapin na lang natin yung para sa Philippines, kung meron sa Philippines, or kung wala po, is yung pinakamalapit sa Philippines ang hanapin natin para as updated tayo. So ano yung pinakamalapit? Hanap tayo po dyan ng pinakamalapit. Kung ayaw nyo po is wag nyo nang lagyan. So meron sa taas po, may change mode, may quit mode, quit. Yan. So pwede na natin yung i-click po. So dito na tayo sa change mode. So since na router yung papalitan natin, okay lang natin yan kasi router naman lang talaga. Click na natin yung next. Yan. So internet port disconnected. So pwede natin itong i-skip. So yan po ang internet, and then ito yung router natin. So ganyan po dapat. So pag magko-connect na tayo ng internet, i-connect po natin yung main source dito sa 1. Ano po? Tandaan, 1. Mamaya magte-testing tayo sa 1 po natin siya ilalagay. So skip na natin. Ano po? So dito pa lang pwede na tayo magpalit ng wireless name. Ano po? So itong SSID pwede ko na siyang palitan. MAC underscore router 2G kasi dalawa po yung dalawa yung router natin, may 2.4 at may 5 GHz. So papalitan ko na din ito, MAC at 12345. Ito din MAC router 2G. Tanggalin na natin yung 2G para
maging 5G na lang tong nasa baba. Ano po? Kasi nag-automatic siya. Pero okay lang naman po yan. Okay lang naman yan kasi nagkapalit na sila. Na-separate na natin yung 2.4 at 5 GHz. So, next na natin. So, ito naman, i-update daw. So, skip na muna natin to. Yan. So, nag-apply yung settings na. So, complete. Next na natin. Yan. So, ang pinaka-target natin is mapalitan yung IP address ng router natin. So, saan tayo pupunta? So, ito yung ating portal na nasa loob na tayo ng ating wireless router. So, hanapin po natin dito yung network. So, click natin tong internet. So, hindi po ito. So, wireless. Napalitan na natin yung wireless. May MAC router na. May MAC router 5G. Dito tayo sa advanced. Yan, dito tayo sa advanced. So, hahanapin nyo natin yung network. Yan, click natin yung network. And then, hahanapin natin yung LAN. Ano po? So, sa LAN, dito tayo magpapalit ng IP address. Ano nga ulit yung ilalagay natin? 12.0.0.1. Ano po? So, once na napalitan na natin siya, since na class A yung ginamit natin, ang subnet mask is papalitan din natin. Gagawin nating 255 lang kasi class A. Ito yung pang class A, pang class B, at pang class C. Ano po? So, class A yung gamit natin. So, 255 lang yung gagamitin natin. And then, save na natin. Ano po? Yan. So, palitin lang natin yung screen natin. And then, save. And then, okay. So, yung router natin is magre-restart po yan or magre-reboot yan. Kasi po, kung matatandaan nyo kanina, 192.168.0.1 yung default niya. So, pinalitan natin. So, magre-reboot siya, magre-restart at papalitan na yan ng 12.0.01. Ano po? Yan yung pinakauna nating IP address sa network natin. Ano po? So, tandaan, pag wireless router, 12.01, 2, 3, 4. Pwede mo naman kahit class A, pero basta po dapat nakasunod siya sa pinaka main router natin. Para hindi malito yung paglulocate ng network nyo. Ano po? So, eto na. Yan. So, papalitan natin 12.0.0.1. So, eto na po. So, maglalagay na tayo ng password. Nag-create tayo kanina ng password. MAC at 12345. Check natin. Yan. So, tama. And then, login na natin. So, okay na. So, napalitan na natin ng Wi-Fi name or SSID. Napalitan na din natin ng LAN. Yan. Ang sunod natin is papalitan natin ng DHCP. Ano po? Sana yung DHCP natin. Status DHCP server. So ito na. So 'di ba sabi ko kanina papalitan natin yung IP address pool. Ano po? Yung nandito natin is start natin is 12.0.04. Kasi ito yung default niya. Ano po? Kaya kung matandaan nyo, 12.001, pero bakit may 168 pa dito? Kasi po, default po yan, naka-default siya. So, kailangan nating i-edit siya. So, gagawin natin siyang, ang start natin is 4. And then, ito naman isa 12.0.13. Kasi nga, yan yung nasa setup natin. So, and then, after na maano na natin is, save na natin. So, ang dami pang settings ng router natin. Ano po? So, yan yung gagawin natin. So, again, nagpalit tayo ng router IP address. Naging na siyang 12.001. Pinalitan din natin ang wireless name. Yan, wireless name. And then, password. Pinalitan natin. And then, inayos natin yung DHCP DHCP server. Ano po? Inayos natin. Naging na siyang 12.0.0.4 and then 12.0.13. Ano po? So, next na natin gagawin ay mag-configure na tayo ng wireless access point. Yan, 'di ba? Napakadali lang i-configure ang router natin.